So this is it, pansit mga kababayan, no? Meron na pong nag-file ng first verified impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos, no? Ngayong araw mga kababayan na Lunes, January 19, 2026. At tingnan natin kung uusad ito mga kababayan dyan po sa my House of Representatives, no? Knowing na malakas yung admin na dyan mga kababayan, no? Matandaan natin yung impeachment complaint laban kay BP Sara, talagang overwhelming yung kanilang pagboto, no? Pagpirma mga kababayan ng mga congressman laban dito sa impeachment kay BP Sara. At tingnan natin ngayon kung maiba yung hangin dito mga kababayan or yung bola, kung maiba yung takbo mga kababayan dahil alam natin malapit na po yung 2028 at uso naman yan sa mga politiko, sa mga congressman, yung balimbingan, lundagan. Kung sa tingin nila ay mahina na yung kinakampihan nila, ay tatalon sila doon sa kabilang grupo or sa kabilang kampo na kung saan ay medyo malakas mga kababayan, no? At sa tingin nila ay makatulong sa kanilang pagtakbo sa 2028 national election. So pakinggan natin mga kababayan itong si Attorney De Jesus, no, na siya yung complainant dito sa verified complaint laban kay Pangulong Marcos mga kababayan. Ito yung kanyang mga inilatag na mga grounds or dahilan, no, kung bakit nag-file po siya ng verified impeachment complaint laban kay PBBM mga kababayan. Attorney Andre R. De Jesus. I'm the complainant in this verified impeachment complaint that I had just filed with the House Secretary General against our sitting President, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Sir, ano po yung grounds natin for the complaint? Well, in sum, there are six grounds for comprising the complaint itself. But to sum it up, based on the grounds provided by the Constitution, it's culpable violation of the Constitution, graft and corruption, as well as betrayal of public trust. So we are putting to question and holding the President accountable, number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Next, we are also holding the President accountable for flagrantly failing to veto unprogrammed appropriations of unprogrammed funds, despite being able to do so. In fact, what was mentioned by Kongjet earlier, the President had every opportunity to veto. He signed an actual budget, despite the fact that the Supreme Court has declared the PhilHealth component of that budget to be unconstitutional, and the directive from the Department of Finance, which is the alter ego of the President himself, so an act of a department of government is an act of the President, was also declared illegal. Next, we're also holding the President accountable for the current supposed investigations by government of graft and corrupt practices involving ghost projects, flood control projects, so on and so forth. Next, we're also putting to question the fitness of the President to still govern our country. If you will notice, for some it might be laughable, for some it might be trivial, but an allegation that our sitting President might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming, and we are holding the President accountable as well. This is not the main thrust of the impeachment complaint, but it is one of them. It is an issue that has been dodged by the President. It's an issue that has been dodged by Malacanang. They're just sweeping it under the rug. But mind you, in our rules and evidence, when an act or declaration is made such that if it is proved within the hearing and observation of a party, and if untrue, should deserve a comment and none is made, under our rules and evidence, that failure to comment, that failure to react, it can be taken against you. In other words, that is a rule of evidence that codifies silence means yes. We have not heard from the President denying it. We have not heard from the President going through a procedure to debunk all these rumors that he is addicted or is using prohibited drugs. Last week, personally, I feel that the ICI has been weaponized by the government in order to protect his allies, the respondents' allies, President Marcos's allies, and target political enemies. At yun po mga kababayan ang pahayag ni Attorney Andre De Jesus, na siya po yung tumatayong
complainant no dito sa verified impeachment complaint laban dito kay President Bongbong Marcos, at ilan sa mga inilatag niyang grounds for impeachment mga kababayan ay yung culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust, na kung saan kabilang na po dyan ang pagpapadala nga niya doon sa kay dating Pangulong Duterte doon sa Netherlands mga kababayan, na kung saan hindi po siya nabigyan ng pagkakataon na makahingi ng TRO no, or hindi po siya nakalapit ng korte dito or any court dito mga kababayan no, dahil minadali nga po siyang isakay doon sa dahig or lipad papuntang dahig Netherlands. At pangalawa dyan mga kababayan, yung allegation na gumagamit po siya ng illegal na gamot no, na hanggang ngayon ay in denial pa rin or puro deny pa rin siya. Hindi po siya nag-address no, or hindi niya po in-address yung hiningi ng taong bayan na hair follicle drug test, at na kung saan ay i-deny lang po niya mga kababayan no, itong allegation laban sa kanya. At yung isa pa, yung respondent failed to veto no, the program appropriation and other unconstitutional provisions of the General Appropriation Bill for 2023, 2024 and 2025 mga kabayan. At pati na rin ang 2026 no, mga kabayan, isinali na rin po dito no sa impeachment complaint or verified impeachment complaint ni Attorney De Jesus. At isa pang grounds mga kabayan, ang respondent benefited from kickbacks arising from the budget insertion and ghost flood control projects no. Ito yung sa flood control corruption no, at yung mga sinasabi ni Saldico mga kababayan na tumatanggap ng kickbacks mga kababayan no, itong si PBBM, at yung kanyang sinasabi rin na di umano nag-deliver po sila ng malitang or mali-malitang pera doon sa mga bahay nila no. Kasama na rin po dyan yung dating House Speaker di umano ay si dating House Speaker Martin Romualdez. At yung isa pa ay yung pag-create niya ng ICI mga kababayan para i-shield ang corruption na allies no, or corrupt allies. So yun po yung mga ground for impeachment no laban kay PBBM mga kababayan. At ito naman ay inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. So siya po yung mag-endorso or nag-endorso dito mga kababayan no, kasi kailangan pong mayroong congressman na mag-endorso dito sa impeachment complaint no, na or any impeachment complaint na ihahain dito sa House of Representatives ay kailangan pong mayroong congressman na mag-endorso dito para maproseso po ito mga kababayan no. At ito po ang pahayag ni Congressman Jet Nisay no, batungkol po dito sa impeachment complaint laban kay PBBM. Ako si Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Good morning to everyone. Bilang House Deputy Minority Leader at member ng House Committee on Rules dito sa Kongreso, ay ini-endorso natin ang isang verified impeachment complaint ng ating kababayan na naayon sa ating saligang batas at rules of impeachment procedures dito sa House of Representatives laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isa lamang po ito sa aming tungkulin bilang kinatawan sa Kongreso, na kung saan kailangan po namin suriin, pag-aralan ang complaint na dapat dumaan sa due process at proper quorum. At isa sa 5 argumento ng na-file ay ito pong hindi na ibito na unprogrammed appropriations at ilang provision nito mula 2023 hanggang 2026. At bilang health advocate, nakita din natin dito na nakapaloob ang medyo controversial na 60 billion pesos 2024 PhilHealth Cash Reserve Fund, na kung saan napunta po ito sa ating National Treasury, at kamakailan lamang ay nagdesisyon ang Korte Suprema na ibalik dahil po ito ay unconstitutional and void. At alam po ninyo, kung nagagamit lamang natin itong mga ganitong klase ng pondo sa tamang programa katulad ng pagpapalakas ng ating health system, universal healthcare system, ay marami pong Pilipino ang makikinabang, lalo na sa mga kababayan nating nagkakasakit para magpagamot, at yung mga pagkakaroon ng maraming hospitals, pagkakaroon ng kompletong equipment sa ating mga healthcare units, at napaka-importante rin po ang pagdagdag ng benepisyo ng ating mga healthcare workers.
Yun po mga kababayan, no, si Pusong Pinoy Party List Congressman Jet Nisay, na kung saan siya po yung mag-endorso, no, ng impeachment complaint or verified impeachment complaint laban kay PBBM mga kababayan, no. At medyo naunahan nila pa na mag-file ng verified impeachment complaint si VP Sara dahil sa February 6 pa po yun mga kababayan, matapos yung 1-year ban, no, ng kanyang impeachment or kung pwede siyang pwede sila ulit na mag-file ng impeachment complaint dahil nga po doon sa decision ng Supreme Court, no. At for sure naman yan mga kababayan din, no, na talagang sobrang excited na rin po yun yung mga anti-Duterte congressman na mag-file, no, ng impeachment complaint laban kay VP Sara, lalong-lalo na dyan yung mga makabayan na black congressman, no, na kung saan ay very vocal na rin po sila na excited na at handang-handa na sila sa kanilang pag-file ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. At tingnan natin mga kababayan kung ano po yung magiging takbo ngayon ng Kongreso, no? Kung talaga bang solid pa rin yung suporta nila sa administration, knowing yung mga talagang congressman na nagsalita rin kung ano po yung nangyari nung nakaraang Congress, yung 19th Congress na kung saan sila Congressman Toby Chanco ay nagsalita, no, patungkol dyan sa mga di umano'y bayaran sa mga congressman para pumirma doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara, no, yung sinasabi niyang FLR or for later release mga kabayan na budget, no, na kung saan ay parang yun yung ipinag-ano sa mga congressman, no, ipinangako na pag pumirma sila ay meron po sila makukuhang ganun na budget na naka-FLR lang mga kababayan, no. Yun po yung sinabi ni Congressman Toby Chanco na kung saan ay napaka-overwhelming yung perma ng mga congressman doon mga kababayan, no. 215 yata yung unang pumirma at meron pang mga humabol mga kababayan ng mga congressman na pumirma din doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara. So tingnan natin this time, no, sa bagong ifa-file nila kay VP Sara kung ganoon pa rin ba yung suporta na makukuha nila at itong impeachment complaint laban kay PBBM mismo mga kababayan, kung talagang makausad kaya ito dyan sa House of Representatives, no, mga kababayan, maiiba na kaya yung ihip ng hangin ng mga congressman, knowing na paiba na nga po yung or patapos na yung termino ni PBBM. Ika nga ay sinasabi nila the boat is sinking na kasi kitang-kita yung resulta ng survey mga kababayan. Hindi lang po isang survey, no, mga survey ng dalawang malaking at kilalang survey firm, no, itong SWS at Pulse Asia, na kung saan ay bagsak na bagsak mga kababayan yung trust at approval ratings ni PBBM. So tingnan natin kung yan yung isa sa mga basihan na paglundag, no, or pagtalo ng mga congressman, dahil gano'n naman talaga yung sistema, no, ng mga politiko, ng mga congressman. Kung sino po yung malakas, doon po sila, at kung sino po yung doon sila makinabang ay doon po talaga sila mga kababayan. Yun po yung nature, no, ng sistema ng mga congressman dito sa ating bansa. At itong si VP Sara nga ay matunog talaga na pangbato, no, or panglaban bilang susunod na Pangulo sa 2028 presidential election. At tingnan natin kasi mga congressman talaga ay siyempre may mga sariling ambisyon din po yan sila mga kababayan, no. Gusto silang natili sa kanilang pwesto at siyempre kailangan silang iboto ng mga tao at lalo-lalo sa mga area dyan sa Mindanao at sa Visayas area mga kababayan, na kung saan napakalakas po ng talagang suporta, no, sa mga Duterte mga kababayan. At tingnan natin kung itong mga congressman na ito ay susuporta ba dito, no, sa pagpirma sa impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos, no. Matatandaan natin pala mga kababayan nga noong 19th Congress din nag-attempt din pong mag-file, no, ng impeachment complaint itong Duterte Party List or Duterte Youth Party List mga kababayan. Hindi lang po talaga sila tinanggap, no, unfortunately hindi tinanggap ng Secretary General dyan sa Congress kasi nung time na yon ang House Speaker pa ay si dating House Speaker Martin Romualdez at talaga namang napaka powerful po siya dyan mga kababayan, at hindi nga tinanggap yung kanyang or yung
complaint, no, yung impeachment complaint ng Duterte Youth Party List, hindi po sila tinanggap ng or hindi tinanggap ng Secretary General, no, or House Secretary General. At para po sa aking opinion dito mga kababayan sa impeachment complaint or verified impeachment complaint laban kay PBBM ay sana po ay uusad, no, ito dyan sa Kamara at eventually ay pipirma sana ito mga congressman, kagaya nila ng pagpirma nila noon sa impeachment complaint laban kay VP Sara, at ang magkaroon, no, ng impeachment trial doon sa Senado para masagot niya itong mga paratang na ito mga kababayan, at lalong-lalo na doon sa pag-accuse sa kanya na gumagamit di umano ng pinagbabawal na gamot. So yun po talaga yung isa sa mga gusto kong makita mga kababayan, na magkasagawa siya or mag-undergo po siya ng hair follicle, no, para once and for all malaman talaga ng taong bayan kung talaga bang gumagamit po siya o hindi, no, kasi talaga mabigat po yung accusation sa kanya dahil mismo yung kapatid niya si Senator Amy Marcos yung nagsalita, no, nagbunyag na gumagamit nga po sila ng mga ganun. At gusto kong makita mga kababayan, gusto kong malaman talaga na kung totoo ba talaga mga kababayan, kasi marami talaga ang gustong malaman mga kababayan, no? At isa pa dyan yung sa flood control corruption at yung mga insertion na inuutos niya di umano mga kababayan kay Saldico na mag-insert ng mga billion-billion. Ayan, gusto nating malaman yan mga kababayan, no? Kung ano po yung katotohanan yan, at kung magtistigo nga itong si Saldico laban sa kanya, no, dito sa Senate impeachment trial mga kababayan, kung sakaling magkaroon ng impeachment trial, no. At same thing din dito sa kay VP Sara, no mga kababayan, kung i-endorso nila or pipirma ulit yung mga congressman at ma-endorso doon sa Senado at magsagawa ulit ng impeachment or magsagawa sila ng impeachment trial, no, same thing din mga kababayan, para mailatag rin ni VP Sara yung kanyang mga sagot, no, dito sa kailang mga paratang sa confidential funds, no. May chance sila mga kababayan itong si PBBM at si VP Sara na maglatag ng kanilang mga depensa sa kanilang mga sagot, no, patungkol dito sa mga complaint laban sa kanila, no. At sa tingin ko medyo mabigat itong kay PBBM mga kababayan dahil marami po ang kanyang mga grounds, no, ang daming mga allegations laban sa kanya na kailangan niyang sagutin mga kababayan, samantalang yung kay VP Sara ay focus po sila doon sa confidential funds lang mga kababayan, no. At siguro masagot naman or kayang sagutin yan ni VP Sara in due time, no, sa tamang forum dito nga po sa Senate mga kababayan kung sakaling magkaroon ng impeachment trial. At same thing dito kay PBBM, no, na masagot niya ng tama or masagot niya talaga at maglatag po siya ng mga ebidensya, no, itong mga paratang laban sa kanya doon sa Senate impeachment trial, no. So ano po masasabi niyo dito mga kababayan sa impeachment complaint laban kay PBBM? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.